Ang bagal mo, bibili ka ba o hindi? Ang daming naghihintay sa likod. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag mong sayangin ang oras ng iba. Isang buong patatim, 45. Scan mo. Kuya, dito ka rin bumibili. Ang sarap talaga. Kaso, ang daming tao sa pila. Nga, gustong-gusto ito ng pamilya ko. Araw-araw kaming bumibili. Amoy pa lang masarap na. Sa 32, ang ganda ng kalidad. Sulit na sulit. Anong sinabi mo? 32 ang isa. Yung kabibili ko lang, 32 lang. Bakit kuya? Lao Kiao, may itatanong ako. Magkano ba talaga ang patatim mo? Regular ka na, tinatanong mo pa. 45 ang isa, hindi ka ba araw-araw bumibili? Bakit yung kausap ko kanina? Parehong patatim ang binili. Pero 32 lang ang isa. Niloloko mo ang mga suki mo. Ako ang magdedesisyon kung magkano ko ibebenta. Ikaw, isang lalaki, nagkakaproblema sa ilang piso. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag kang kumain. Ang liit ng isip mo. Kung hindi ka susunod sa patakaran, huwag kang magtaka. Kung bibigyan kita ng leksyon, Ang ibang tao kasi, kung walang kakayahan, huwag na lang magtinda. Hindi man lang tinitingnan ang lugar. Kapag nawala na ang pagkabago, malapit na ring magsara. Kuya, ano po ang gusto ninyong kainin? Ang mga tinda po namin ay sariwang-sariwa. Niluto na yung araw. Opo, kuya. May patatim, inihaw na bituka ng baboy. At may gulay din po kami. Pwede nyo pong tikman muna bago bilhin. Kung hindi masarap, huwag nyo na pong bayaran. isang patatim nga. Kuya, heto po. Dinagdagan ko po ng kaunting sabaw ng luto. Masarap po iyan ihalo sa pansit taguwi. Sa susunod po, sabihin nyo lang ng maaga. Ipagtabi ko po kayo. Dahil si Lao Kiao ay hindi sumusunod sa patakaran at niloloko ang mga suki niya, tutulungan ko kayong mag-asawa para tuluyan ninyong maagaw ang negosyo niya. AMA, kunwari pa. Sa Jianing Old Street, maliban sa akin, si Lao Kiao. Sino pa ang makakapagluto ng ganitong sara? Kuya, nandito na po kayo. Patatim pa rin po ba ang gusto ninyo na yon? Ang balat po ay sinuno. Hindi po kami gumagamit ng mga kemikal para mapabilis. 2:00 po kami ng madaling araw gumigising. At isa-isa po naming sinusunog gamit ang blowtorch. Kahit mabagal, mas siksik ang bala, at malinamnam ang litid, walang amoy lansa. Ilang araw na akong bumibili dito. Nakikita ko ang lasa at kalidad. Kuya, sa totoo lang po, galing po kami sa probinsya. Gusto lang po naming magnegosyo gamit ang aming galing. Pero wala pong pumupunta. Malayo po ang pwesto namin. Hindi rin po kami magaling magsalita. Yung sa kabila, ang sama ng ugali. Pero araw-araw may pila. Tinipili namin ang pinakamagandang sangka. Malinaw ang presyo. Hindi kami nanloloko, pero wala pa rin pumupunta. Subukan nyo po. Kung magpapatuloy ito, hindi na po kami makakatagal. May paraan ako. Mapapasikat ko ang inyong tindahan. Kahit Maagaw natin lahat ng customer ng kabila. Kuya, totoo po ba ang sinasabi nyo? Siyempre totoo. Pero may 4 akong kondisyon. Dapat mangako kayo na kaya ninyong panindigan ito. Doon lang ako tutulong sa inyo. Kahit 4 na po pa po, papayag kami. Basta po umasenso ang negosyo. Handa kaming magtiis. Nga po. Una, laging patas ang presyo. Huwag manloloko ng suki. Pangalawa, laging gumamit ng sariwang sangka. Huwag gumamit ng sirang karne. Pangatlo, huwag magtipid sa sangka. Panatilihin ang tamang luto. Pang-apat, laging maging tapat sa customer. Kaya nyo ba? Kuya, ipinapangako ko po sa inyo. Sa buong buhay ko sa pagnenegosyo, susundin ko ang mga patakarang ito. Kung may isa man akong hindi masunod, ako mismo ang sisira sa aking pangalan. At babalik sa probinsya. Tama po, kung hindi kami magiging tapat. Hindi na po kailangan ninyong sabihin. Kami na mismo ang mahihiya. Ang mga regalo para sa Mid-Autumn Festival mula sa mga supermarket gift bots ay papalitan ng mga braised dishes mula sa Old Street. Manager Zhao, hindi biro ang food safety. Nacheck ko na ang lahat ng permit. May record sila sa Jianing Old Street Management Office. Kumpleto ang health certificate. Ang pinakamahalaga, ito ay tunay na sariwang patatim na inihaw sa apoy. Walang kung ano-anong additives. Sinubukan ko na ito sa loob ng kalahating buwan. Siguradong makakapasa sa inspeksyon. Sige, dahil ikaw ang nagarantiya at tama rin ang presyo. Sundin natin ang sinabi mo. Mag-order muna ng 200 sets. Kung magkaproblema sa kalidad, ikaw ang mananago. Walang problema. Malinaw na nakasulat dito. Lahat ng batch na ibibigay sa akin simula ngayon ay dapat sariwang patatim na kinatay ng madaling araw. Dapat sunugin ang balahibo. Bawal magdagdag ng ilegal na pampakulay sa sabaw. Kung kumapayag ka, lagdaan mo ito. Kuya, nakasulat dito. Kung nahuli kang gumagamit ng lumang karne kahit isang beses, putulin na agad ang partnership natin. Ito ang aking prinsipyo. Tapos na po, kuya. Kung hindi ko ito matupad, ako si Zhang Yuan. Hindi na ako hahawak ng kalan habang buhay. Mid-Autumn Gift Package ng Design Institute. Kabuuang 200 na set. Bawat isa ay may 2 patatim at 2 kilong braised dishes. Ihatid sa baba ng aming opisina bukas ng hapon. Iho-transfer ko muna ang kalahating deposit. 200? Kuya, sobrang laking order na to. Magpupuyat kaming ilang gaba. Pagod man, huwag bawasan ang kalidad. Huwag magbago ang lasa. Naintindihan ba? Naintindihan. Magtiwala kayo, kuya. Kahit magtrabaho ako ng tuloy-tuloy.
Sa bawat patatim, puputulin ko ito ng 3 beses sa sarili ko. 200. Yan mga batang walang karanasan. Nagtatangka pa magtanggap ng malaking order. Tignan natin ang mga lumang kaldero nila. Kaya bang magluto ng 200 na hindi maasim? May nakaparadong basurang truck doon. Tumingin si Lau Kiao palibot-ibot. Sa taong nasa anino, bumulong ng ilang utos. Ang order ay magandang bagay. Pero minsan, ito rin ang magpapahamak sa iyo. Tigil. Ay, ano yan? Ano ang inimbestigahan nila? Ang mga kabataan ngayon, para lang makakuha ng malaking order, kahit ano ay inilalagay sa kaldero. Dapat lang naimbestigahan ng maigi. Team leader, bakit po? May natanggap kaming reklamo na ang pinagmulan ng patatim mo ay hindi malinaw. Pinaghihinala ang galing sa iligal na katay at hindi na inspeksyon. At dahil sa biglang pagdami ng order mo, kailangan din naming suriin muli kung sapat ang kondisyon ng kalinisan mo. Paki-cooperate po. Lahat ng resibo ng pinagkuhanan ng sangkap at karn, pati na rin ang daily log ng pagproseso, ilabas mo ngayon. Bukod pa rito, kukuha kami ng sample, sakuting board at mga kagamitan. Tingnan mo, mabilis na inspeksyon. Sa pagnenegosyo, kung wala kang ilang taong karanasan, umaasa lang sa murang presyo para mang-agaw ng customer. Ayan, naimbestigahan ka tuloy, di ba? Mas matatag pa rin ang tindahan ni Lau Kiao. Ito po ang aming logbook. Ito naman ang self-inspection record bago magsimula ang trabaho gabi-gabi. Si Kuya Zhao po ang nagturo sa akin. Bawat 4 na oras, binubuhusan namin ng mainit na tubig ang cutting board. Araw-araw pagkatapos magsara, 3 beses namin itong sinisipilyo ng alkaline water. Team leader, napakababa po ng bilang ng bakterya. Ang kalinisan ay lampas pa sa kinakailangan. Magaling. Ang ganitong uri ng pamamahala sa traceability. Wala pang masyadong nakakagawa rito sa lumang kalye. Dahil sa pamamahala ng Zhang's Braised Dishes, ang modelong tindahan para sa kaligtasan ng pagkain sa lumang kalye ngayong quarter, at ang umiikot na red flag, ay igagawad sa inyo. Magsikap kayo at huwag niyong sirain ang pangalan. Hindi niya inakala, ang masama niyang pagsumbong, hindi lang hindi nakapagpatalsik kay Zhang Yuan, bagkus ay binigyan pa siya ng opisyal na sertipikasyon at gintong tatak. Ang kaguluhan na ginawa ni Lau Kiao ay nakatulong sa iyo na ipaabot ang iyong anunsyo sa mga puso ng mga namamahala sa lumang kalye. Sa susunod na mga order, siguradong hindi siya mapapakali. Kuya Chen, alam ko na ang gagawin. Tinatanggap ko ang presyong 17.8. Gaano man karami, bibilhin ko. Hindi na kailangan ng lasa. Gusto ko bukas. Lahat ng customer sa kalyeng ito ay mawala. Hindi pa oras ng pagbubukas, pero sa tapat ng tindahan ni Lau Kiao, may nakatayong karton na may sulat kamay, baluktot at tagilid. Ang bawat letra ay puno ng pagbabanta. Patatim, 17.8 pesos. Pinakamababang presyo sa pagbubukas, limitado sa 3 araw. Ang linyang ito ay parang naghagis. Ang granada sa isang lawa. 17.8 pesos. Lau Kiao, hindi ka ba nagkamali ng sulat sa presyo mo? 45 pa lang iyan nung isang araw. May magandang nangyari ba sa inyo? May magandang balita. Walang konsensya. Nalaman ko na. Si Lau Kiao, 30 taon nang nagtitinda dito sa kalye. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga bagong dating na itaas ang presyo ng sobra-sobra. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, ang presyo ng braised dishes sa Jianing Old Street ay dapat ganito lang. 17.8. Nababaliw na siya. Zhang Yuan, kailangan din nating magbaba ang presyo. Ibenta natin 17.5. Kung hindi, itong 200 patatim natin gayon ay masisira lang sa kaldero. Tama, magbaba ng presyo. Baguhin na natin ngayon. Ibagsak mo ang panula. Kuya Chen, tingnan mo, wala nang tao sa kabila. Kung mananatili tayo sa presyong 32, mamamatay tayo na yon. Halika rito. Zhang Yuan, Xiao Li, tingnan ninyong mabuti. Magkalkula tayo ng matinding presyo. Ang wholesale price ng hilaw na patatim ngayon, kahit pa nakakuha ka ng malaking dial, hindi bababa sa 16 na, tama ba? Opo, 16.2 ang bagong dating kaninang umaga. Sige, 16.2. Sa proseso ng pagluluto ng braised dishes, liliit ang karn. Ang average na yield ng karn ay 60% tandang bawas 65%. Ibig sabihin, ang isang hilaw na patatim kapag naluto na,
mababawasan ang timbang ng mahigit 30%. Idagdag pang dark soy sauce at rock sugar na ginagamit mo, ang cardamom at meat granules, pati na rin ang gas na ginagamit ninyo sa pagpapakulo ng sabaw sa loob ng 6 na magdama. Kung susumahin ang gasto sa gas sa bawat produkto, magkano ang magiging puhunan? Mga 22 pesos po. Hindi pa kasama diyan ang sahod ninyo, ang bayad sa pwesto sa Janning Old Street, at ang gasto sa pakaging at tubig. Ibig sabihin, Sa bawat patatim na 30 pesos na ibebenta mo, wala pang 8 pesos ang gross profit mo. Pero siya, nagbebenta ng 17.80 pesos. Ano ang ibig sabihin niyan? Sa bawat isa na ibebenta niya, nalulugi siya ng mahigit 4 pesos. Kung makabenta siya ng 200 patatim, parang nagtapon lang siya ng 1,000 pesos. Sa tingin mo, si Lau Kiao ba ay isang taong nagbibigay ng libreng serbisyo? Pero ang mga tao, hindi nila inisip yan, Kuya Zhou. Ang tinitingnan lang nila ay ang presyo. Tingnan mo doon, pati ang mga regular nating customer, lumipat na. Zhang, iho. Hindi sa ayaw kang suportahan ni Aling. Pero sa kabila, 17.80 pesos na. May libre pang kalahating kilong braised tofu. Hindi ba masyadong mahal ang 32 pesos mo? Magkakapitbahay naman tayo. Ibaba mo rin ang presyo mo. Kukunin ko na lang ang 5 piraso ngayon. Aling, Aling, ang presyo po nila ay sa kanila. Ang presyo po namin ay ang aming patakaran. Ang patatim po namin ay 32 pesos. Ni piso, hindi bababa. sige, magpakatigas kayo. Tingnan natin ang mga lutuin ninyong ito. Kung kanino nyo may bebenta. Kuya Chen, itinataboy mo ang mga customer mo. Zhang Yuan, tandaan mo ito. Sa negosyo, Ang pagbaba ng presyo na labag sa lohika ay may 2 posibleng dahilan. Una, gusto kanyang ubusin. Pangalawa, nagpalit na siya ng sangkap. Tingnan mo ang balat nito. kahit luto na, Ang kulay ay malinaw. Ito ang natural na kulay mula sa pagprito ng asukal. Subukan mong amuyin ang sa kabila. Amoy 1-drop fragrance iyon. Ang sariwang patatim na sinunog ng blowtorch ay hindi na kailangan ng ganoong pampatakip ng amoy. Si Lau Kiao ay naglakas loob na ibenta ito sa 17.8 yuan. Dahil ang ginagamit niya ay hindi patatim na nagkakahalaga ng 16.2 yuan. Hinaluan niya ito ng expired na frozen goods. Maaring gumamit pa siya ng illegal na additives para mapabuti ang lasa. Kung susundin mo siya sa pagbaba ng presyo, 2 lang ang iyong patutunguhan. Mawawalan ka ng lahat. O sasama ka sa kanya sa paggawa ng masama. pero kung walang customer, wala na rin tayong negosyo. Hindi pa tamang panahon. Walang silbi ang pagmamadali. Zangs, anong tinitignan mo? Kung walang tao, isara mo na. Ang pagnenegosyo, kailangan ng pundasyon. Ang puro lang daldal, hindi magtatagal dito sa lumang kalye. Zhang Yuan, kumalma ka. Hindi kakayanin ni Lau Kiao ang price war na yan ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, ang mga tao sa lumang kalye ang magmamakaawa na magbukas ka uli. Isara mo na. Bukas uli, 17.8 pa rin. Tandaan nyo, maaga kayong pumila bukas ha. Amy, Ang mga customer na naghahanap lang ng mura ay hindi loyal. Pero ang tindahang naninira ng pagkain ay hindi magtatagal. Alas 5 ng umaga sa Janning Old Street. Sa hangin, may kakaibang amoy na lumulutang. Hindi yon ang dating pamilyar na amoy ng karne sa lumang kalye, na may amoy ng soy sauce na nagpapaasim, kundi isang matindi at medyo nakakatusok. Parang sobra ang pagkaluto sa apoy. Amoy ng murang pampalasa. Ang amoy na ito ay lumalabas mula sa likod na bintana ng tindahan ni Lau Kiao, at tinatabunan pa nito ang sariwang amoy ng taho ng wang sa kanto. Si Lau Kiao ay nakaupo sa anino. Pula ang mga mata. Sa tabi ng kanyang paa, nakakalat ang ilang puting plastik na timba. Malabo ang mga etiketa na napunit. Naiwan na lang ang isang serye ng tuyong chemical na karakter. Kumuha siya ng isang dakot na matingkad, sobrang pulang pulbos, at mekanikal na inihagis ito sa kumukulong kaldero ng braised dishes. Ang patatim sa kaldero ay nagpakita ng isang lubhang kakaibang kulay dark red date na parang ibinabad sa pintura. Malakas na pinukpok ni Lau Kiao ang takip ng kaldero. Malaki ang kanyang mga galaw, at bawat pagpukpok ay may kasamang galit na walang pangalan. 3 araw na, nakabenta siya ng 2,000 patatim sa presyong 17.8. Ang pagliit ng kanyang kita ay nagpakaba sa kanya. Akala niya sa isang araw lang. Ang batang Zhang sa kabilang kalsada ay magbabalot na ng gamit at aalis. Ngunit ang kalaban ay parang batong nakaugat, matigas na nanatili sa presyong 32. hindi ako naniniwala na makakatagal ka pa ngayon. Kinagabihan, muling sumigla ang lumang kalye. Ang mahabang pila sa harap ng tindahan ni Lau Kiao ay kahanga-hanga pa rin. Ngunit nawala na ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Sa halip ito ay napalitan ng matinding pagkabalisa. Sa tuwing naglalabas ng pera ang customer, kumikibot ang kanyang sentido. Mas marami siyang ibinebenta, mas malaki ang kanyang lugi. Para mabawasan ang lugi, sa pilitan niyang pinaikli ang pagluluto ng dating 6 na oras na braised sauce sa 2 oras. Ang natitira, lahat ng yan, dahil lang sa mga pampalasa at ang pabango.
Lau Kiao, itong patatim mo ngayon. Mas maganda patingnan kaysa kahapon ah. Si Aling Wang pa rin ang unang pumila. Kumuha ng dalawa, agad siyang pumunit na maliit na piraso ng balat. At isinubo. Lau Kiao, hindi ba tama ang pagkaluto mo? Ang balat ng kane, parang kahoy. Parang nginungguya ko ay plastic. At itong lasa. Sa una, ang bango. Pero bakit ang pait ng aftertaste? Namanhid ang dila ko. Ang presyo ay 32 bawat kilo. Ibinebenta mo ng 17.80. Gusto mo pa ng lasang langit. Kung ayaw mo, wag mo. Kung maanghang para sa'yo, doon ka bumili sa kabilang kalsada, sa mas mahal. Huwag kang humarang dito. Hoy, Lau Kiao. Ilang taon na akong bumibili sa'yo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gusto mo pa akong kainin. Dahil lang mura, gagamit ka ng pampalasa na nakakasira ng lalamunan para lokohin ang tao. Sino ang niloloko ko? Kung mahal para sa'yo, huwag kang bumili. Kung kaya mong bilhin, manahimik ka. Ang daming naghihintay sa likod. Nga Lau Kiao, pakiramdam ko rin masyadong matapang ang lasa ng karne ngayon. Hindi matanggal kahit hugasan. Kahapon, pagkatapos kong kumain, nauhaw ako. Uminom ako ng tubig buong gabi. Masyado bang maalat? Sa 17.8, parang 1-0 lang ang halaga ng karneng to. Walang mura na maganda. May punto pa rin ang lumang kasabihan. Anong tinitingnan mo? Ang gulay nyo, hindi ba't sinasabuyan din ng chemical? Para-pareho lang tayo sa kalye na to. Walang dapat magmalinis. Lau Kiao, nababaliw ka na ba? Ano bang ginawa ko sa'yo? Dahil hindi maganda ang negosyo mo, sa akin mo ibubunton ang galit mo. Umalis na kayong lahat. Kuya Zhao, pakinggan mo. Nagbago na ang lasa doon. Ito ang tinatawag kong backlash. Gusto niyang gamitin ang bilis ng chemical para palawakin ang merkado. Pero nakalimutan niya, ang dila ang kinakatapat na hukom sa mundo. Ang pait na yan ay hindi dahil sa sobrang dami ng pampalasa, kundi ang pais sa puso niya ang lumalabas. Ay, Lolo Zhao, nandito ka na pala. Lau Kiao, bigyan mo ako ng isa. Lolo Zhao, kumusta? Hindi masara. Ano po ang problema, Lolo Zhao? Lau Kiao, ang luto mo. Hindi na tulad ng dati mong sigasig. Ay, ang karneng ito ay puno ng pagmamadali at pay. Matanda na ako, mahina na ang dila ko. Hindi ko na kayang nguyain ang ganitong bagay. Lolo Zhao, ganoon nga po, ganoon nga po. Kuya, pakuha nga po ako ng isa. Yung talagang lutong-luto. Basta walang dagdag na pampalasa. Kung 32 po, Lolo Zhao. Gusto ko kumain ng parang kinakain ng tao. Hindi pa luto ng maayos. Walang silbi kung nagmamadali ka. Tingnan mo ang mga customer. Heto, nagmamakaawa na silang buksan mo ang kaldero. Dalawa po, 1 kilo pa rin ng front leg. Isang kilo po, paki-chop ng maliliit. Kunin niyo po, ingat sa paglakad. Aray ko, sumasakit ang tiyan ko. Eh. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Tingnan niyo mga tao, may lason ang pakatim dito. Kakaunting kain lang ng kapatid ko, heto na, mamamatay na. Impossible. Bagong labas lang ang kan ko ngayong madaling araw. Araw-araw ko itong kinakain. Imposibleng may lason. Nasa harapan na ang ebidensya. Nakuha mo pa itanggi. Maayos naman ang katawan ng kapatid ko. Kain lang ng kan mo, sumasakit na ng ganito. Gumagamit ka ba ng illegal na sangka?
Bayaran mo kami. Kung hindi mo kami babayaran ng 20,000, hindi matatapos to. Aba, sinabi ko na nga ba, ang mga kabataan ngayon masyadong sabik sa negosyo. Para lang sa kaunting linamnam ng sarsa, lahat ng klase ng gamot, kaya nilang ilagay sa kaldero. Heto, nagkaproblema na, di ba? Ang reputasyon ng buong kalye na ito ay sisirain ninyo, mga kababayan. Sa pagbili ng karne, dapat sa 30 taong gulang na tindahan pa rin kayo magtiwala. Yung ibang stall dyan, mukhang malinis, pero sa loob, sino ang nakakaalam kung gaano kadumi? Dali, tawagin ang mga taga-management ng Old Street. Ipapasara ang stall na ito. Wala po kaming ginawa. Wala po talaga. Kung mayroon o wala, hindi ikaw ang magsasabi niyan. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Sino ka? Umalis ka diyan. Ako ang nagdidisenyo ng mga gusali. Mula nang lunukin mo ang unang kagat ng patatim, hanggang sa nagsimula kang gumulong sa sahi, eksaktong 23 segundo ang lumipas. Ayon sa medikal na kalaman, mula sa bibig, dadaan sa esophagus, at magkakaroon ng reaksyon sa tiyan. Ang pinakamabilis ay 5 bawas 0 minuto. Ang iyong bituka ay direktang konektado ba sa iyong lalamunan. Nilaktawan mo ang lahat ng proseso ng panunaw. Ako ay akit. Akit reaction. Basta masakit. Seg. Acute reaction. Ay, nandyan na. Dinala ko na. Dinala ko na. Ayan ito. Wow, seryoso ang pag-insayo nyo ah. Hahaha. Ang galing umarte nitong nakasweet. Ang tuyo ng linya, walang emosyon. Ito, gawa-gawa lang ang video na yan. Paninira lang yan, di ba? Paninira lang. Puntahan natin ang Business Association para malaman. Tingnan nyo ng mabuti, lahat. Bago ka pumunta sa tindahan ni Zhang Yuan, kakakain mo lang ng patatim mula kay Lao Kiao. Kung talagang masakit ang tiyan mo, sigurado ka bang sa kakalunok mo lang yan? O sa kinain mong piraso ng karn na may pampalasa? Kaninang kalahating oras? Ako siguro. Siguro nahanginan lang. Dahil hindi na masakit ang tiyan mo, pag-usapan natin ang halaga ng paninira at pandaraya. Lau Kiao, huwag mong sabihin. May CCTV dito. Hindi ko na gagawin to. Lau Kiao, anong palabas na naman yan? Para lang makakuha ng negosyo. At ganyang klase ng maruming taktika. Ginamit mo na. Ang 30 taong lumang tata. Ganyan ka ba magturo sa mga tao? Kaya pala ang karne na niluluto mo. Mapay. Ang galing ng pag-arte kanina. Lau Kiao, sayang ang talento mo. Kung hindi ka magtiitro. Ako, nagbibiro lang naman ako. Zhang Yuan, huwag ka nang kulala. Naghihintay na ang mga customer. Huwag mong hayaang maluto masyado. Size po, 32 bawat kilo. Tamang-tama ang luto. Huwag kayong mag-alala. Lahat kayo makakakuha. Ha ha ha. Ang ulan sa Jianing Old Street ay eksaktong 9:00 bumuhos. Hindi ito yung tipong banayad na ulan ng tagsibol, kundi isang malakas na pagbuhos ng ulan na tila putik, na may dalang lamig ng taglagas. Ang tubig ulan ay bumababa mula sa magkakahiwalay na bubong, nagiging talon, at marahas na humahampas sa mga batong kalsada. Ang mga taba sa pagitan ng mga bato sa kalsada, ang nagkanugagang poste ng ilaw sa lumang kalye, ay sumasayaw sa hangin. Ang mga anino ng mga nagmamadaling lumakad, nakakubang lig, ay nagiging kakaiba at basag-basag. Binaliwala ang 17.8. Lau Kiao, anong nangyari dito? Baka palpak ang pag-arte niyan. Nagpapanggap lang yan dito. Lau Kiao,
Isang matalim na sigaw ang bumasag sa tunog ng ulan. Sa kabilang kalsada, si Zhang Yuan, na naghahanda ng magsara ng tindahan, ay nabitawan ang kanyang flashlight. Hindi na nga siya nakapagsuot ng kapote. Buong katawan niya ay parang nagwala na baka. Diretso siyang sumugod sa ulan. Si Zhang Yuan ay lumapit kay Lao Qiao, at inalalayan ito. Bilisan mo, asawa ko. Bilisan mo. Kumuha ka ng tuyong tuwalya. At yung first aid kit. Nanginginig ang boses ni Zhang Yuan. Si Yao Li, lumabas siya mula sa likod ng stall. Mahigpit na hawak ang isang kahon ng gamot. Zhang Yuan, wala na ba siyang hininga? Huwag kang magsalita ng masama. Tulungan mo ako. Kinagat ni Zhang Yuan ang kanyang labi at yumuko. Sinusubukan niyang buhatin ang mataba at mabigat na katawan ni Lao Qiao sa kanyang likod. Ang lalamunan ni Zhang Yuan ay naglabas ng isang mahinang ungal. Sa pamamagitan ng purong lakas, nabuhat niya si Lao Qiao. Ang nakasabit na ulo ni Lao Qiao ay nakasandal sa balikat ni Zhang Yuan. Ang malamig na tubig ulan ay dumaloy mula sa buhok ni Lao Qiao, papasok sa liig ni Zhang Yuan. Sa klinika, sa Community Health Center. Si Zhang Yuan ay naglalakad ng paslide-slide. Hindi alam ni Zhao Cheng kung kailan siya lumabas. Madulas ang hagdanan sa kanto sa kaliwa. Lakarin mo yung kabilang dulo. Lakarin mo yung kabilang dulo. Sobrang pagod. Napakataas ng internal na init. Dagdag pa ang acute hypoglycemia. Sa edad na ito, nababasa pa rin sa ulan. Hindi nagpapahalaga sa buhay. Hubarin niya yang basang damit. Kung hindi, kahit gumaling siya, magkakapneumonia pa rin siya. Nasaan ang pamilya? Bayaran niyo na ang bills. Ako na ang magliligpit ng tindahan. Wala ang pamilya niya, magkapitbahay kami. Isulat mo sa akin ang gastos. Ako na ang bahala. Hindi mo sana siya tinulungan. Sabi mo, Kuya Zhao, may patakaran sa negosyo. Pero hindi lang siya nagtitinda. Isa rin siyang bihasang manggagawa. Tingnan mo itong katawan niya, na inaalagaan niya buong buhay niya. Masisira lang sa kanal. Hindi ko kayang gawin yun. Nandito na kayo. Bayad na ang gastos. Kinabitan ko na rin trapal ang tindahan. Managers ho, Zhang Yuan. Uminom muna kayo ng mainit na sabaw ng noodles. Kakaluto ko lang sa kusina. Lao Qiao, gising na siya. Ang aking balde. Ang aking pera. Nandito lahat. Walang nawala kahit isang sentimo. Walang nasira kahit isang tataran. Buong buhay niya, kinakalkula niya ang bawat piso at 2 pisong diferensya. Nag-iisip siya kung paano gamitin ang malakas na pampalasa para takpan ang lasa ng sirang karne. Pinag-aralan niya kung paano siya lang ang matitira sa lumang kalye na ito. Lao Qiao, huwag ka nang mag-isip. Sabi ng doktor, dahil yan sa matinding galit at pagod, uminom ka ng sabaw. Kami mismo ang gumawa ng noodles. Magaan sa tiyan at masarap. Alam kong galit ka sa akin. Pero ang sabaw na ito ay malinis. Tulad ng malinis mong puso noon. Ito ang lasa na dati pinandidirihan niya. Walang teknolohiya, walang daya, tanging tamang pagluto sa tamang oras, at isang simpleng katapatan. Ang lasa na ito, sa sandaling ito, ay mas nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, kaysa sa kanyang 30 taong pinaghirapang, pinakuluang lumang sabaw. Ang lasa ng patatim ni Lao Qiao ay maaring dayain. Ngunit ang pagiging mabuting tao ay hindi. Hindi nagsalita si Lao Qiao. Mahigpit niyang hawak ang mangkok, at sa wakas, ang kanyang mga luha ay bumagsak sa malinaw na sabaw ng noodles. Ang kanyang buong buhay na ipinagmamalaking lasa ng toyo, sa harap ng simpleng sabaw na ito, ay tuluyang natalo. Sa labas ng klinika, naglaho ang mga ulap sa lumang kalye. Nagpakita ng isang bahagi ng maliwanag na kalangitan sa gabi. Sa madilim na anino ng toyo, ilang luma at amag na bagay, ay tuluyang inaanod ng ulan. Ang Jianing Old Street sa Taglagas, ay naging maliwanag sa unang hamog. Sa kanto, ang Lao Qiao braised dishes. Ang madulas at maitim na karatula. Isang umaga, tinanggal ng may-ari mismo ang karatula. Gumaling na ng tuluyan si Lao Qiao. Ngunit mas kuba na siya kaysa dati, at hindi na siya naglalakad ng may galit na walang pakialam. Nakatayo siya sa likod ng walang laman na counter. Sa huling pagkakataon, pinupunasan ng basahan ang 30 taong gulang na chopping board na ito. Ang chopping board ay may malalim na uka mula sa paghihiwa. Hindi gaanong malakas ang tunog ng tambol at gong sa kabilang kalsada. Ngunit nakakagulat ang dami ng taong nagtitipon. Iyon ang pagbubukas ng bagong tindahan ng braised dishes ng Old Street. Hindi na ito ang plastik na tolda na inaanod ng hangin, kundi isang tindahan sa kalsada na may maliwanag na salamin na bintana at puting peder na may tile.
Guro Kiao, bakit po kayo naparito? Halika, umupo ka sa loob. Iyan ang buhay ni Lao Kiao, ang lumang mother brine na pinakuluan sa loob ng 30 taon. Ang sabaw na ito ay may 28 sangka. 3 sa mga ito, noong baka pa ako, nilibot ko ang malalim na kabundukan ng timog, para lang mahana. Ngayon, mahirap nang makahanap ng ganoong kadalisay sa merkado. Zhang Yuan. Noong araw na iyon sa klinika, inumin ko ang noodles na niluto ng asawa mo. Ang sabaw na iyon, walang halo ng kung ano-anong bagay. Ngunit ang init nito ang nagpagising sa akin. Ang aking galing sa pagluluto, nasira kamakailan dahil sa aking katigasan ng ulo. Ang lutuang ito ng mother's house ay malinaw pa. Hindi pa nasisira ng mga artipisyal na pampalasa. Kung ito ay mawawala sa akin, talagang manghihinayang ako. Malaki ang lugar mo. Pwede bang dito na ipagpatuloy ang init ng sarsa na ito? Sa negosyong ito, ang secret mother's house ay isang sikreto na hindi dapat ipinamana. Master Kiao, ito ay napakamahal. Ang mahalaga ay konsensya, hindi ang sarsang ito. Gumiti si Lao Kiao. Ito ang unang pagkakataon na nakita siyang ngumiti ng ganoon kahinahon ng mga tao sa Old Street. Bilisan. Napagdesisyonan ko na, hindi na ako magtitinda sa kalye. Kung hindi mo ako mamasamain na matanda na, pupunta ako sa tindahan mo at magtatrabaho. Hindi na ako magluluto. Babantayan ko lang ang kalderong ito para sa iyo. Titingnan ko ang init, hahawakan ang mga sangka. Huwag nang hayaang makapasok ang mga maling bagay na iyon. Sa amoy ng inihaw na car ng Old Street. Pwede ba? Pwede, sobra-sobra. Sa LC screen sa likod ng electronic scale, ang mga numerong ipinapakita ay malinaw at tuwid. Patatim 32, inihaw na bituka ng baboy 55, fresh braised dishes araw-araw, mahigpit na kontrolado ang buong proseso, walang tawad na 45 pesos, walang din 17.80 pesos. Manager Zhao, kunin niyo po. Isang hiwa na may sabaw. Ang litid dito sa buto ay hindi naputol. Hiwain mo ng pahalang, para masarap sa panlasa ng customer. Eksaktong 32 pesos. Ay, dumarating na, dumarating na. Dali, pumila na kayo. Matagal na akong hindi nakapunta rito. Hindi ko alam kung nagbago pa rin ang lasa. Hindi ko rin alam kung kilala pa nila ako. Ang haba ng pila. Ang ganda ng negosyo Lao Kiao, ang sabaw na ito nga ang lasa noon. Totoo na gusto kong umiyak. Lao Zhao. Dati, akala ko masyado kang malamig. Parang drawing na walang damdamin. Ngayon ko lang naintindihan, pinoprotektahan mo pala ang aking dignidad sa buong buhay ko. Ayaw ko lang. Ang lasa na kinakain ko sa kalye na ito ng 5 taon. Sa huli ay masira sa imburnal. Nga, salamat sa iyo. Salamat sa iyo, dahil hindi mo hinayaan ang aking galing sa buhay, ay maging ganoong negosyo na hindi makatulog sa gabi. Ngayon, inumin ko itong sabaw ng may kapayapaan, at makatulog ng mahimbing. Bitbit ni Zhao Cheng ang bag ng patatim na nagkakahalaga ng 30 pesos. Nawala siya sa dulo ng lumang kalye. Sa likod niya, mainit ang sikat ng araw. Mga braised dishes ng lumang kalye. Ang bagong gintong karatula, kumikinang sa liwanag at anino. Ang lasa ng toyo ay nandoon pa rin. Tamang-tama ang luto. Ikapitong araw ng pagbubukas ng bagong tindahan. Alas negatibo, 4 ng umaga. Hindi pa gising ang lumang kalye. Ang ilaw ng poste, humahaba na parang manipis na dilaw na linya. Sa kusina ng Zhang's braised dishes, ang apoy ay sumasayaw sa puting tiles. Ito ay braised dishes, hindi pagsisiga. Ito ay matinding apoy na nagiging mahinang apoy. Ikaw ay gusto ng tumakbo kahit hindi pa marunong maglakad. Hinaan mo at kumuha ng 2 uling. Zhang Yuan, ang ugali mo ay matinding apoy. Kailangan mong baguhin ang ugaling iyan. Maestro Kiao. Kung bababa ang temperatura, hindi lalabas ang taba sa karne, at hindi na magiging malambot ang balat. Ang lambot na nakuha sa matinding apoy ay titigas kapag lumamig. Tingnan mo ang mga bula na ito. Kanina, malalaki at kalat ang mga bula. Ibig sabihin, nag-aaway ang tubig at mantika. Ang 3 lumang sangkap mula sa bundok sa mother's house. Hindi makayanan ang direktang init ng apoy. Ang pagluluto ng lumang sabaw ay hindi pakikipaglaban. Ito ay pagpapakulo. Takpan ng kahoy na takip.
At pakuluan ng 40 minuto. Kunin mo ang mga harapang pata ngayon, at hugasan mo ng 3 beses. Gamit ang blowtorch, sunugin mo ulit ang mga dumi sa pagitan ng buto. Walang bahid ng lansa ang dapat makapasok sa kawali. Hindi na kumontra si Zhang Yuan. Tinitigan niya ang tuyo, ngunit napakatatag na kamay ni Lao Qiao. Mabigas siyang tumango, at lumiko para ihanda ang hilaw na sangkap. Si Xiaoli ay naglilinis ng salamin sa harap, at narinig ang simpleng usapan ng matanda at bata sa kusina. Ngumiti siya ng bahagya. Sa loob ng 7 araw na ito, araw-araw nang nangyayari ang ganitong eksena. Talaga niyang itinuring ang sarili bilang tagapagbantay ng kawaling ito, ang pagiging masipag at tapat ni Zhang Yuan, at ang pagiging detalyado ni Lao Qiao sa espasyo ng chopping board na ito ay parang mga jeers na naglalabas na malinaw na tunog habang nagkakabit. Pagkatapos ng 40 minuto, binuksan ang kahoy na takip. Wala ang malakas, nakakatusok sa ilong na amoy ng pampalasa. Sa halip may isang malalimat, banayad na amoy ng toyo na may tamis ng halaman. Ang balat ay malambot, ngunit hindi malakit sa ngipin. Ang mga litid sa karne ay putol ngunit nakakabit pa. Ang husay ni Master Qiao sa pagluto ay kahanga-hanga. Tandaan, ito ang 3. Hindi dapat sobra o kulang. Ang lasa na ito ang magiging kaluluwa ng Zangs mo mula ngayon. Nandito pala si Boss Zhang at Lolo Qiao. Ang proyekto ng pagpapaganda ng kalye ay magsisimula na sa susunod na linggo. Ang hanay ng mga lumang bahay na ito, lahat ay gagawan ng bagong harapan at pag-upgrade ng mga panloob na tubo. Team Leader Ma, kapag binago ang mga tubo, ang aking ventilasyon at floor drain. Huwag kang mag-alala, may nagbantay na para sa inyo. Hindi naiintindihan ni Lao Qiao ang blueprint. Ngunit sa isang tingin, nakita niya ang ilang matatalinong disenyo sa drawing. Ang sukat ng kalan, ang anggulo ng air intake, maging ang dating hindi makatwirang kalahating metrong agwat. Sa pagitan ng chopping board at lababo, lahat ay nasa blueprint. Matalinong naitama. Ang mas kahanga-hanga ay, ang sistema ng ventilasyon ay hindi dumaan sa malaking tubo para sa direktang paglabas. Sa halip, nagdisenyo ito ng isang air buffer chamber. Sumusunod ito sa pamantayan sa kapaligiran. At hinding-hindi nito alisin ang naipong amoy ng pagbuburo sa loob ng tindahan. Sino ang gumuhit nito? Si Manager Zhao, para sa sistemang ito, 3 beses siyang pumunta sa aming management office. Sabi niya, ang mga laryo ng lumang kalye ay maaaring palitan ng bago. Ngunit ang kalderong ito na naglalaman ng 30 taong tradisyon, ang pisikal na kapaligiran nito, dapat ay may millimeter level na pagkakabagay. Hindi lang ito malamig na datos. Ito ang pinakamahusay na wika na ginamit ni Zhao Cheng. Para sa tindahang ito, para sa sining na ito, para itatag ang pinakamatibay na pundasyon. Ang plano na yan, pinaghirapan talaga. Si Lao Zhao. Sinabi ni Manager Zhao na ang mga mawawala sa panahong itinatayo ay bibigyan ng subsidi ng management office. Kailangan nyo lang tandaan ang isang bagay. Ang plano ay tumulong sa inyo na panatilihin ang inyong pundasyon. Huwag ninyong pabayaan ang lasa. Hindi ito masisira, nasa puso ang lutuin. Noong tanghali, ang Jianing Old Street ay sinalubong ang pinakamaliwanag na sikat ng araw ng taglagas. Sa construction site na hindi kalayuan, nagsimula na silang magtayo ng scaffolding. Sa gitna ng alikabo, mayroong pulso ng pagbabago sa pagkain. At sa harapan ng tindahan ni Zhang, mahabang pila pa rin ang nakikitang, pamilyar na pila ng mga tao. Zhang, 2 patatim. Kumuha ng 2 makapal na patatim. Mas malambot para sa matatanda. Sage, Maestro Qiao, bagong luto yan, kunin niyo po. Sa lumang kalsadang ito na patuloy na nagbabago, ilang bagay ay gigibain at ulitin. Ngunit ang mabangong amoy na tapat sa langit at lupa ay mananatili sa maliit na chopping board na ito. Pinanatili ng isang grupo ng mga taong maingat. Sa loob ng maraming taon,